Tayong mga practical na riders, kapag bibili ng motorsiklo, siyempre doon tayo sa magaan sa bulsa, specs na maganda, at panalo sa forma. Lahat yan. Paring Berong, magkano pa karwas? Kano? Mahal naman. Okay, dyan ka muna. Pero may mga nagsasabi po mga ka-rider, siyempre kapag Rusi, sirain daw yan. Pero alam nyo po, yung pagiging sirain ng isang bagay, nasa pag-aalaga po nating mga may-ari. Kahit saan pa man gawa yung ating gamit, kapag pabaya po tayo, asahan natin, mabilis lang ang buhay niyan. Okay, nandito tayo sa pinaka-warehouse ng Rusi dito po sa Santa Cruz, Laguna. At babalikan po natin yung dalawang motor na naisip ko na pwede nyo pong pagpilian pagdating sa 125 category. Sa 125 kasi dito marami talaga sa Rusi. Kagaya po nitong Rusi Passion na ayan, ang daming kulay dilaw dito. Pero ito po ang babalikan natin, itong si Rusi Flex 125. Ang nagustuhan ko naman po dito sa Rusi Flex 125, ang dami niyang kulay na available. Kagaya dito meron siyang kulay pink, glossy white, cyan blue, glossy black. Meron din po itong matte brown, wala lang po ditong available. And then ito yung parang bagong kulay na kulay gray. Glossy gray siya mga riders. At ito pa po yung isa nating babalikan. Ito si Sparkle 125. Napili natin tong kulay gray. Parang mas panlalaki ang dating nito eh. Katerno ng kulay pink ng Rusi Flex. Dito naman po, yan, meron din siyang parang 5 o 4 na available na kulay. Ito nga pong glossy gray. Meron din po siyang glossy black. At yun, yung kanyang glossy white. Wala lang po dito yung cyan blue. Dami po nilang stock dito. Ayan, magkakatabi dito. Napili natin itong dalawang modelo natin dito. Siyempre, obviously naman kapag kulay pink, yan sa pang girl. At dito sa mga boys naman, yan kulay gray. Pero kung sa mga boys na kulay pink ang gusto, bagay din naman po yan. Vice versa. Sa looks po naman, kayo na mag-decide kung alin ang maganda rito sa inyo. Kasi sa akin, kahit alin man dito sa dalawa, parehong panalo na rin sa forma eh. Pero syempre, mas malaki. Tignan itong si Sparkle 125 at maliit ng konti naman dito si Flex 125. Pero syempre, dun sa mga beginners na riders, mas pay-favor po sa atin itong gantong mga mabababa lang at magaan na motorsiklo. Kung tayo naman po ay sanay na at matagal lang nagbumotor, maning-mani lang sa atin itong si Rusi Sparkle 125. Mapapansin nyo sa decals, di ba, parang mas maganda yung konti lang ang ginamit. Kagaya dito sa kulay pink na Flex, di ba? Ang linis niya tignan, mas elegant ang dating niya. Unlike po dito sa Sparkle, parang naging over-decorated na sa kanyang decals. Siguro dapat binawasan tong design. Pero syempre, Rusi po magdi-design yan, hindi tayo. And then hinahanap natin kung meron bang duplication sa kanyang brand or model name. Dito po sa Sparkle, na andito sa side profile yung kanyang brand na Rusi. Maganda, black ang ginamit. And then yung kanyang isang size specs po na fuel injection. And then nandito yung model name sa kanyang bandang likod, Sparkle 125i. Siyempre magkapareho lang yan, magkabila. At dito naman sa Flex, maganda yung kanyang decals dito, reflectorized siya. Flex 125i.
at sa side profile, yun lang, nagdoble pala. Dito, may flex din dito na nakalagay at 125 high. Anyway, natatanggal naman yan or napapaltan, depende na po sa inyo. Pero alam nyo mga riders, kahit magkaiba sila ng forma, same engine type lang po ang ginamit sa dalawang to. At kagaya ng sabi ko kanina, panalo na rin tayo sa kanyang specifications. Biruin nyo, pareho na po silang naka-full LED sa kanilang mga lighting system. Unahin lang po natin dito sa Rusiflex 125. Kita nyo, di ba, ang angas ng kanyang headlight. Kakaiba yung design. Parang pang future na motorsiklo na talaga to. Complete with DRL. And then yung turning signals niya nandito sa side. May additional pa siyang DRL dito sa side. And then divided into two yung kanyang headlight, syempre high beam at low beam. At dito naman po sa Sparkle 125, split type po ang kanyang headlight. Pero ganun din po sa Flex, split type din po siya. Okay, dito po sa kanyang headlight, although wala siyang projector lamp, ayan, maganda naman yung kanyang headlight, divided syempre into two rin, high beam, low beam sign. At ito, mas panalo po sa DRL itong si Sparkle 125. Ayan, ang ganda, ang haba ng kanyang DRL. Kasama na po dito yung kanyang turning signals. Mapapagkamala mo siyang walang turning signals pero syempre mas maganda yung mataas ang level ng turning signals para kitang kita. And then na-minimize po yung taillight dito sa Flex 125. Ang lead niya, pareho po sila ng taillight ng Passion 125. Ayan, complete with DRL, taillight, stoplight, turning signals, magkabila. At dito naman po sa Sparkle, meron siyang dalawang letter P sa kanya pong taillight, and then sa stoplight, ito po sa gitna, nakabukod po yung kanyang turning signals niya, flexible. Basta LED po, trusted na yan, matibay, mas maliwanag at syempre mas tipid sa konsumo ng baterya. And then sa kanila naman pong instrument panel, pareho na po sila naka full digital. Dito po sa Sparkle 125, rectangular shape yung kanyang LCD na screen. At dito naman po sa Rusiflex, pabilog siya. Para sa akin, mas nagagandahan ako sa pabilog mga riders. Okay, sunod natin yung mga button ng switches dito po sa Sparkle 125. Maganda ho rito sa Sparkle 125. Ayan, meron siyang passing light dito sa left side. And then yung kanyang high beam, low beam. Maganda na, andito na rin yung kanyang hazard lamp po. Kasama na sila dito. Isa sa safety features po niya. Then horn, turning signals. At dito naman po sa kabila, yung kanya pong kill switch. And then electric starter, push button, nasa gitna. And then yung pong switch ng DRL, headlight. Then may switch off po siya. And then meron pong dalawang soft touch na button dito na pang set dito po sa ating mga indicators. And then dito naman po sa Flex 125, ayan, high beam, low beam, check natin ha, wala siyang passing light mga riders ha. Then horn, turning signals, kasama po yung hazard lamp. And then sa kabila naman po, meron din po siyang kill switch, meron ding switch ng DRL, headlight, and then electric starter, push button. Yung kanya pong buttons ng kanyang set and select nandito sa magkabilang dulo ng kanyang panel. And then kompleto na talaga siya sa kaniyang mga features. Meron po ditong USB ready na charging port. May pocket din naman po na malawak. Medyo mababaw lang nga po siya. Then dito po sa kabila may makitid na pocket para sa cellphone natin. Siyempre pa side ang lagay. Then ito po yung kanyang manual key. And then meron po siyang utility hook dito sa gitna. Check natin dito sa baba ha, wala na. And then maganda, malapad yung kanyang floorboard. Yung kanyang gulay board, wala pong mating nakasama pero magaspang na siya oh. Kakapit yung sapatos natin dito. Tingin ko kasya pa po ang isang bag dito pag tayo po ay babiyahe. And then dito naman po sa Sparkle 125, ganun din po, nandito yung kanyang USB ready na charging port sa left side. Then malaki po yung kanyang pocket magkabila. Mas malaki syempre dito sa left side. Dito po sa right side, malawak pero mababaw po siya. And then meron pong secured shutter key yung kanyang ignition para mailock natin in case na umuulan para hindi pasukin ng tubig o madistrong ka na malilikot ang kamay. And then dito po yung kanyang utility hook. Maganda ho ito, yan, meron siyang lock para hindi malalaglag yung ating isasabit. And then malapad din naman po yung kanyang floorboard. Dito po nakalagay yung battery sa gulay board. Then magaspang din naman siya. Lagay lang tayo ng mating siguro para mas komportable yung ating paa. And then sa kanila pong mga seat cover, napansin ko mas madulas ng konti dito sa seat cover ng Sparkle 125. Ayan, makapal din naman yung kanyang seat cover, maganda yung tabas, mas malalim dito sa rider seat syempre. Hindi masyado matambok dito sa back rider natin. Single tone lang siya, wala na mga tahi. Okay, dito naman po sa Sparkle, mas magaspang po dito at mas makapal po yung kanyang seat cover.
Yun lang, mas mahaba po ang upuan ng Sparkle 125 kaysa dito maiksi. Pero sa lambot, equal lang sila ng lambot. No problem. Komportable. Mas lamang lang po sa grab bar sa Sparkle 125 kasi dito po sa Flex 125 medyo maliit siya, kamababa. Unlike po dito sa Sparkle 125, ready na siya sa kabitan po ng top box. So hindi na tayo kailangan bumili ng bracket pa. Mahaba siya. And then check na po natin yung kanilang mga underseat storage. Dito po sa Sparkle 125 mukhang mas malaki po yung kanyang underseat storage. Lapad. Ewan ko lang yung lalim ha. Sukatan natin para sa mga may mga bagahe lagi. Ayan, kung gaano ba siya kalaki. Pasok talaga ang isang full face helmet. Hindi lang natin alam kung may isasara ha. Sakto siya eh. Ayun lang. Laki kasi ng shell eh. Siguro ano lang, half face or quarter face. Pasok na dito. And then nasa 5.5 liters po ang fuel tank capacity ng Sparkle 125. Meron po siyang fuel consumption na naglalaro po sa 40 to 45 kilometers per 1 liter. At sa pagdating po sa kanyang top speed, nasa 85 to 90 kilometers per hour. Siyempre depende pa rin po yan sa bigat ng riders, sa weather condition at sa throttle habit nating mga riders. Okay, dito naman po tayo sa U-Box ng Flex 125. Yan, mas maliit po siya. Hindi na natin susukat yung helmet at hindi talaga kasya rito. Pero dito, sakto na po yung ating mga documents, kapote, at saka mga basic tools, ano pa mga dalahin natin, kasya rito. Then maliit lang po ng 0.5 liters ang fuel tank capacity ng Flex 125, nasa 5 liters lang po eksakto to. Sa fuel consumption naman po, dahil pareho sila ng engine, same consumption din po dito. Maabot po ito ng 40 to 45 kilometers per 1 liter. At ganoon din po siyempre sa top speed. Malamang mas mabilis pa po ito kasi magaan siya eh. Pero siyempre delikado po yung magpatakbo ng masyadong mabilis. Lalo't magaan ang ating motorsiklo. Pag nasagi tayo ng malakas na hangin, baka tayo bumara. Okay, nasa 85 kilometers per hour. Dahil mas maliit nga po ang Rosiflex 125, meron lang po itong dry weight na 74 kilos. So magaan siya. Meron po siyang 130mm na ground clearance at meron lang po siyang 760mm na seat height. And then syempre mas mabigat po itong Sparkle 125. Tumitimbang po siya sa curve weight na 106.5 kilos. Meron po siyang ground clearance na 130mm din at 770mm na seat height. Dito po sa Flex 125, meron po siyang maximum power na 8 horsepower at 7,500 RPM. And maximum torque of 7.2 Nm at 7,000 RPM. At dito naman po sa Sparkle 125, nasa 8.7 horsepower at 7,500 RPM and 9.5 Nm of torque at 6,000 RPM. Kung titignan niyo pong mabuti, pareho lang sila ng mag wheels sa design, sa kulay. Ayan, kahit pagpalitin niya no problem. Pati sa gulong po, size lang po ang diferensya. Pero dito po sa Flex 125, ang size po ng kanyang front tire ay nasa 70 by 90 by 14. Yun lang po, tube type pa rin po siya na one shing ang ginamit. And then dito naman po sa Sparkle 125, check natin ha. 80 by 90 by 40 naman po ang size ng gulong. Dito sa front, one shing tire din po ang ginamit. Ganon din po, tube type pa rin siya. Anyway, pwedeng i-convert yan sa tubeless kasi naka-mag wheels na naman siya. And then sa kanya pong front suspension, pareho po silang telescopic fork. At sa kanya pong braking system, pareho din po silang naka-single disc na mayroong dual piston caliper at speed sensor. Pareho lang sila mga riders. And then dito po sa rear, pareho din po naka-single sided shock. And then drum sa kanyang rear brake. At dito naman po sa rear tire, may sukat po na 90 by 90 by 14. Pareho din po dito sa rear tire ng Flex, 90 by 90 by 14. Drum sa rear brake, single sided shock. And then sa kanila pong mga gear oil capacity, pareho pong 120 ml. At sa engine oil capacity naman po, pareho po silang 850 ml. Pareho na pong may tire hugger sila dito sa loob para mabawasan po yung massive na talsik ng putik. Yun lang napansin ko, medyo sexy ang rear fender nitong si Flex 125. Unlike po dito sa Sparkle 125, medyo malapad siya. Importante naman pareho silang may plate light. LED na rin po ang ginamit. At hindi pa rin po nila inalis ang kanilang mga kickstart. Pareho pong meron. Ayan, stainless pa ang kulay. Hanggang dito, black naman dito sa Sparkle 125.
Sa kanila naman pong mga stock muffler, pareho rin namang maangas. Mas maganda lang dito sa Sparkle 125, iba ang shape niya, iba, unique, mas malapad siya, pero plastic pa rin po siya. At mataba po, bulky yung kanyang stock na muffler. Dito naman po sa Flex 125, medyo maliit lang siya doon sa kabila, pero bulky na rin. Then plastic din po yung kanyang heat guard na okay din naman yung forma. Pero sa akin mas panalo po ang footrest nitong si Flex 125, di ba? Ganda ng shape niya. Tapos alloy siya. Kung ginawa pa tong kulay black, mas magaganda pa, di ba? Hindi siya halatang footrest. Dito naman po sa footrest ng Sparkle, okay din naman siya. At maganda, magaspang. Kakapit yung sapatos natin. Medyo maikli lang siya. Pero hindi siya nakaangato. Tama-tama yung kanyang pwesto. 4-stroke, single cylinder, pareho po silang naka-air-cooled sa kanilang cooling system. And then, pareho na rin po silang fuel injection sa kanilang fuel supply system. Pareho pong tubag, single overhead cam, 125cc displacement. And then, Euro 4 compliant na po sa kanilang emission control. Binigay po sa atin yung updated na price nitong dalawang motorsiklo na to as of March 1, 2025. Akala ko malaki ang price difference ng dalawa. Yung pala, 5,000 lang po. Lamang lang po ng 5,000 si Sparkle 125 dahil meron po siyang cash price na 65,000 pesos. At dito naman po sa Flex 125, 60,000 pesos lang po ang kanyang cash price. And then sa kanya pong down payment kung installment, mas mababa po dito sa Flex 125, 3,000 pesos po ang kanyang down payment. And then 4,000 naman po dito sa Sparkle 125. Dito po sa Flex 125 sa 36 months, 2,760. Sa 24 months naman po, 3,700. At sa 12 months naman po ay 6,535. May rebate pa rin po silang 300 pesos. At dito naman po sa installment ng Sparkle 125 sa 3 taon po 2,900, sa 2 taon naman po 3,900, at sa 12 months naman po ay 6,900. Okay, ayan po ang updated na presyo ng dalawang motorsiklo na to as of March 1, 2025 dito po sa Rusi, Santa Cruz, Laguna. Kaya ano pa iniintay nyo? Kung hindi kayo bibili, mag-like, comment, and subscribe man lang kayo sa aking channel. Salamat po! Rusi Motors, 58 years na, 19